Hi Scorpio! Welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So, gagawin natin ang inyong monthly reading sa buwan ng Enero 2024. Happy New Year and Merry Christmas guys! I hope you all had a great vacation with your loved ones. Okay? And I hope na nag-enjoy kayo sa inyong holiday. Okay? Now, it's the beginning of the year, 2024. Let's see kung anong naka-in-store for you sa buwan ng January 2024 pagdating sa larangan ng pag-ibig, career, finances, family, and personal relationships. Okay? So, gagawin natin sa unang bahagi ang general life reading ninyo, Scorpio, at sa second part ang inyong love reading. Okay? Sa mga new viewers natin na ngayon lang po panood ng ating Tagalog reading channel, welcome po. Sa ating mga current subscribers, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik ng ating monthly collective readings. Okay? So, i-shuffle lang muna uli natin ang mga baraha in front of the camera, Scorpio. And I'll see you guys in few seconds. Hi again, Scorpio. So, simulan na natin ang inyong general life reading sa buwan ng January 2024, Scorpio. Okay? Take a look. Position number 1, meron tayong 5 of Wands, Scorpio. Position number 2, meron kang 10 of Cups. Position number 3, meron kang Major Arcana, the Emperor. Nice, kasi ang manifestation mo Major, okay? Position number 4, meron kang 4 or 3 of Pentacles. Position number 5, meron tayong 2 of Wands. Position number 6, Major Arcana. Okay? Like yung position number 3 mo. New beginnings mo, major shift din, no? The world. And at the center, meron kang 9 of Wands. Okay, umpisa na natin para sa inyo. General life situation to. So, maaari ito mag-resonate sa family, sa friendship, personal relationship, career mo, financial situation, money, and even love life, no? Kahit gagawin natin ang love reading nyo later on after this. Okay, so nakikita ko na may mga situation tayo na dapat pakawalan ngayong January 2024 at New Year na kasi guys, no? May mga difficulty, disagreement, or disharmony sa nakaraang taon or the past few months or few years, no? Na kailangan na natin pakawalan. Kumbaga, let bygones be bygones, no? Kailangan na natin i-let go tong mga situation na to na nagkakos sa atin ng instability, no? Emotionally rin, spiritually, or even siguro sa ating mga personal aspirations, okay? So, medyo wobbly, medyo shaky yung mga bagay na nangyari noon, or yung mga tao na sa lumuha mo. So, let go of these people and situations. Yun ang sinasabi para sa New Year. Ngayon, sa mga bagay naman na kailangan mong ipagpatuloy, no? May 10 of Cups ka. So, continue being happy. Okay, despite or in spite of nung mga nangyari before na maaaring may mga situation ka or mga tao na hindi nakasundo, no? Dahil may mga di pagkakaunawan or pagtatalo. Okay, continue to be happy daw. Kasi I don't think na hinuhold back ka naman ng mga situations ngayon na yun para maging masaya. I think, sa emotional state mo ngayon, I think naman na yung current energy right now is something na siyempre kakalabas mo lang sa sa holiday, nag-spend ka ng quality time sa mga loved ones mo. So, nandun ka sa state na masaya ka. Okay? Na wala kang excess baggage or disappointment, no? Pagpasok nitong January 2024. Ayan ang 10 of Cups, eh. So, parang may mga malakas ang emotional support mo or support system mo, no? You are being surrounded ng mga family, friends, and loved ones mo. Maybe dahil nga rin doon sa energy ng holiday, no? Kasi ng Christmas, ng New Year na
medyo festive. Okay? Nandun ka pa sa energy na yan. At yun ang dapat mo ipagpatuloy sa beginning of the year all the way to the end of the year. And sinasabi rin for the month of January, yun ang magiging energy mo. Okay? Ngayon, for manifestations, medyo matataas ang ating pangarap, ang ating ambisyon, no? Goal-oriented tayo kasi nandito si Emperor. Okay? So, may mga bagay and aspirations, dreams tayo na medyo sabihin natin big time, no? It's not something na parang small time commitments, small time challenges or endeavors lang, no? So, may mga papasok sa inyo ng mga opportunity na magbubukas at maaaring mag-open to ng napakalaking mga posibilidad, okay? Sa career mo at sa money. Kung mga business ventures to or new connection or new employment, then maaaring magkaroon ng upscale, okay? Or upgrade doon or upskill, okay? Sa mga manifestations mo, yun ang kinakailangan mong gawin doon, okay? And then, sa current energies, like I said, no, masaya ka emotionally, okay? Yun yung kailangan mo ipagpatuloy. Okay, and at the same time, for January, ang sinasabi dito, Three of Pentacles, no? So, kailangan nating mag-work together sa ibang tao. Kailangan nating mag-continue magtrabaho or gawin yung mga daily grind na ginagawa mo ngayon. Huwag tayo mag-procrastinate, okay? Yun yung current energy mo. Babalik ka sa workforce kung kinakailangan or sa holiday ngayon, maaari na, alam mo yun, magiging busy ka rin for January dahil maaring yung trabaho mo ang kakain ng oras mo sa January 2024. Pero sinasabi dito, yun yung current energy surrounding you, yung sitwasyon, dinedemand ka na makipagtrabaho, makipag-collaborate, or come together sa mga certain people or connection, no? Sa buwan ng January, yung current energy mo. Maaring maging busy ka rin. Okay? And then, sa 5th position mo, yung kailangan mong ibigay sa sarili mo, no, or sa ibang tao, I personally think, magkakaroon ka ng options or may journey, no, na ino-offer sa'yo or mga decisions na kakaharapin mo sa buwan ng January. Ganun na lang sabihin natin. And, maaaring hindi ka muna gumawa ng desisyon, okay? Huwag mo nang gumawa ng desisyon basta-basta. Kasi nakita mo itong Two of Wands, you are being presented ng 200, okay? So, ang sinasabi dito, hindi pa to gumagawa ng desisyon. So, for January, kung pwede mong i-delay yung paggawa mo ng desisyon to February, di ba? Mas maganda. Kasi ang sinasabi dito, pag-isipan mong maigi, yung mga bagay na darating sa'yo, mga options and choices, okay? Kaya sa pag-ibig yan, sa career, money man yan, huwag tayong padalos-dalos, okay? Especially for January, mag-iingat tayo sa paggawa ng mga desisyon, magnilay-nilay, okay? For your new beginnings, like I said, may manifestations ka, medyo mataas tayo mangarap, no? Mataas tayo mag-daydream or mag-dream ng mga bagay na gusto natin sa buhay, and at the same time, kailangan mong back upan ng pagpapagal, okay, ng pagtatrabaho, okay? Yung mga manifestations na yan, malalaki yan, okay? Walang masamang mangarap, lahat tayo gusto maging milyonaryo. Just for example, yan ang Emperor, lahat tayo gusto nating ma-promote to a manager, okay? Or kung gusto mo na mas mataas sa posisyon, walang masama doon, okay? Pero sinasabi doon, nasa Diyos ang awa, nasa tao pa rin ang gawa, okay? Ngayon, sa new beginnings mo, may magtatapos at magsisimula. Okay? Imminent to, meaning hindi maiiwasan. Kahit sa anong area ng buhay mo to, magre-resonate to. Kasi ang the world may nag-complete na cycle, no? Papasok ka sa bago. Okay? At perfect time ang January doon. May papasukin kang bagong cycle. Maybe an existing situation, opportunity, connection, or endeavor project man yan. Kumbaga parang may nagtapos na. Sabi natin isang kabanata sa isang aklat. Tapos mag-move on ka sa bagong kabanata, pero same book. Parang gano'n, okay? Pwede rin totally ibang libro. Tapos ka na dito sa libro na to, move on tayo sa new book, new chapter. Okay? Perfect for January. May bagong simula dyan. Okay? Ngayon sa gitna mo, may 9 of Wands ka, yung natutunan natin dito. Ang natutunan mo dito, pagod ka man, na-stress man tayo, na-drain ang energy mo sa 2023, okay? Pero this is not the time
ngayong 2024 to give up. Pwedeng magpahinga, pwedeng umupo, manikluhod, no? Pero hindi ka susuko, hindi ka hihiga. Pwede naman tayong mag-rest for a while. Umupo, magmuni-muni, magnilay-nilay sa mga bagay na nakapagpapagod, mga bagay na nakapagpapagal sa atin, no? Na pinagod tayo, na in-stress tayo, na ubos ang ating lakas, panahon at oras, no? Pero, alam mo yun, at the end of that, hindi ito yung perfect time to give up. Okay, maaari nandun ka na sa culmination, nasa peak ka na yun, parang you're almost there. Yan ang sinasabi dito. Sa mga bagay na pinagdaanan mo, pinaghirapan mo last year, or the past years, past few months ng 2023, it's almost over, nandun ka na sa 9. Matatapos yung mga paghihirap mo yun at yung mga hard work mo, magpe-pay off yun. Okay? So, yun yung general life reading nyo, Scorpio, sa buwan ng January 2024. Now, i-shuffle lang ulit natin yung mga cards in front of the camera para sa inyong love reading. Okay? See you in few seconds. Scorpio. Hi again, Scorpio. So, gawin na natin ang inyong general love reading sa buwan ng January 2024 for whoever will resonate on this reading. Okay? So, kukuha tayo ng 5 baraha at i-clarify natin. So, sa first card mo, Scorpio, meron tayong 7 of Swords. Okay. Sa second card, meron tayong Major Arcana, the Hierophant. Scorpio. Meron ka rin 4 of Wands. Interesting. The Moon, Major Arcana, and Major Arcana. So, meron kang 3 Major Arcana, may Devil's card ka pa dyan. Okay. So, there is a situation na parang we just cannot let go, no? Hindi natin mapakawalan, okay? Na-tied up tayo, parang bandage tayo sa kanila. Kung single ka man, hindi naman mapakawalan itong taong to. Kung single ka man, hindi mo mapakawalan itong taong to. Pwede rin na, it's a family situation kasi bonded ka sa taong ito in a way na hindi healthy. Maybe you're tied up with them kasi may kids kayo, may family, or in a third party situation, or may paper na pinirmahan, conjugal properties, tapos yung annulment parang ang hirap makuha lately. Okay, so tied up ka pa sa person na to in unhealthy way or in not so parang good way. Sabihin natin, may mga setbacks and challenges sa connection. Okay? Single man to, in a relationship, household situation, or parang live-in situation. Okay? Ngayon, ang nakikita ko dito kasi may family situation, may 4 of Wands, na stability and security. So, I feel like parang bonded tayo, no, sa isang situation na domestic situation, no? For some reason, may involved na bata, may involved na family. Okay? Or bonded ka sa tao na pamilyado na, pwedeng ganon, or nasa commitment tayo with this person, but there's something na hindi natin mai-release. Okay? Ngayon, may deception ng connection na to. Okay? Meron ditong hindi honest, merong naglalay, mayroon ding cheating, possible din na hindi completely honest lang talaga sila. Okay? So, be careful lang kasi yung person na to maybe alam mo yun, hindi sila yung inaakala mo na gagawa ng ganito, ng ganyang bagay, pero at the end, backstab ka or ma-blindside ka, okay? They say things that they not really meant to. Parang gano'n, no? They make empty promises. Mga ganang scenario, okay? So, ang Hierophant kasi, may lesson dito na dapat matutunan ka. That's one way to read this. And at the same time, like I said, kasi ang 4 of Wands could be also a marriage card or commitment card. Pag pumasok ang Hierophant, at nakita ko tong 4 of Wands, maaaring family situation talaga to, no? And you're trying to parang sundin yung moral values, yung moral compass mo. I-uphold yung family na to for the sake of, kasi ayaw mong magkaroon ng broken family or broken marriage. That's one thing to read this. And at the same time, kung hindi ka naman married,
pwede may lesson ka na dapat matutunan about this person, about this connection. Bakit natin pinipilit to be with them? Well, alam mo, ang future, hindi sigurado sa kanila ngayon. Okay, may doubt ka na about yung future nyo, yung vision mo with this person, parang lumalabo na, palabo ng palabo. Pero i-clarify natin isa-isa. Okay? Para lang makagets natin ng makuha natin ang buong narrative. Okay, clarify natin isa-isa yung mga cards para sa ating Scorpio. Kanina hindi na ako nag-clarify sa Libra dahil hindi naman kinakailangan. Okay? Let's see. Okay, meron kang Five of Cups. Okay. Hierophant mo kinlarify ng Six of Pentacles. Yes, okay. And then, yung Four of Wands, kinlarify again ng Emperor Major Arcana. Pwedeng yung manifestation mo has something to do with your love life din. Tapos, meron kang Major Arcana ulit. Sa Moon, clarify Wheel of Fortune. See? And then, ang Devil card mo, meron kang Ten of Pentacles. Yeah. Ang Ten of Pentacles, no, sa traditional tarot, legacy, long-term plan, commitment. So, yun nga, you're tied up with this person kasi nga, I feel strongly na may commitment na involved long-term, no, investment or yung future na involved dito is at stake. Okay? Ngayon, hindi mo na sigurado kung may future pa rin. Although, in the next 10 years, kami pa rin ba or ito pa rin ba yung sitwasyon o anong magiging situation namin with this person or with this family, no? Kasi the Moon and the Wheel of Fortune, natatakpan ang progress, natatakpan yung chances, yung positive movement forward, yung fortune, yung graces, yung blessings dito medyo malabo with this connection. Okay? Yun ang sinasabi ko lang dito. Now, ang Four of Wands mo, kasi may commitment ka and then may Emperor, okay? So, may masculine energy dito, no? I'm sensing, pwedeng ikaw to, pwedeng siya, no? Na nagtitake ng lead dito sa connection na to, okay? Na gusto ng stability and order din sa household situation, domesticated situation. Maybe yun ang main reason din, baka nilalaban pa natin to. Ayaw pa natin completely mag-let go, okay? Although, at this point, nasisense ko na uncertainty and medyo may sadness ka, no, right now, sa current situation, okay? But we're trying to do the right thing, okay? Yung honorable way is to keep this family, this commitment, intact, no, to save it, okay? Yun, kasi may lesson learned dito, okay? Gusto mo pa rin itry na maging balance or in harmony, no? Baka pwede pang ma-fix ang dapat na mga ayusin sa connection na to with your person. Okay? Though, hindi siya masaya na connection. Sabihin ko right now sa inyo, okay? You can try, okay? Walang masama doon. Free will nyo yun. You can try. Pero ito yung expectation sa January 2024. Sinasabi lang, for whoever will resonate this, madidisappoint tayo. Kasi this person or yung situation will continue to haunt us, okay? Na what we should do. Or hindi tayo happy kasi feeling natin parang blindsided tayo, may mga bagay na hindi natin alam about the person, the connection, or the situation. You know, walang honesty ngayon, naghahanap tayo ng katotohanan. Sa connection na to, sa tao na to, sa mga sinasabi niya, sa mga ginagawa niya. Parang may two-face, no? Sinasabi ang isang bagay pero ginagawa ang kabilang bagay, you know? Parang hindi nagmamatch ang actions and words. Parang ganun na lang. So, madidisappoint ka, okay? So, forever will resonate. Sana nag-resonate kayo, no? Ito lang yung parang more like advices and intuitive messages na maaaring mag-come up para sa inyo sa January 2024 kung para sa inyo tong reading na to, okay? So, sana nag-resonate kayo, Scorpio. And I see you guys on the next month reading. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Scorpio. Bye-bye!